Magandang araw mga ka-co-op. Ako po si Teacher Jen ang makakasama niyo po ngayon upang ipagpatuloy ang mga step ng accounting cycle. So for today's episode ay gagawa na tayo ng trial balance at adjusting entries. So first, gawin muna natin ang ating unadjusted trial balance upang malaman at matiyak natin na balanse ang mga halaga ng debit at credit ng bawat account natin sa general ledger. So ang impormasyong makikita nyo po dito ay mga amount na galing po sa debit at credit side ng ating mga accounts mula sa general ledger. Sa paggawa po ng trial balance, dapat ang mga accounts ay nakaayos ayon po sa kategory nito, mula sa asset, liability, equity, revenue, at expenses. At kuhanin po natin ang corresponding value sa debit at credit side ng mga ito sa atin pong general ledger. Pagkatapos po ay itotal po natin ang debit side at credit side ng ating trial balance. Dapat po ang makuha nating sum sa mga ito ay pareho, dahil ito po ang magiging indikasyon na balanse po ang ginawa po nating pagre-record or pagtatala. So narito po ang unadjusted trial balance ng ginawa po nating pagre-record. So ilagay po muna natin yung pangalan ng kooperatiba, unadjusted trial balance, July 31, 2024. For asset account, meron tayong current asset, cash, debit, 394,650 pesos, credit, 321,900 pesos. Loans receivable, debit, 155,000, credit, 6,000. Accounts receivable trade, 6,200, debit, and then credit, 4,000. Merchandise inventory, store supplies, debit, 54,000. Para po sa ating non-current assets, meron po tayong dalawang fixed asset. Yun po ay yung office equipment, debit, 30,000. Furniture and fixture, debit, 75,000. Sa liabilities po, meron tayong current liabilities, accounts payable trade, debit, 25,000, credit, 25,000. And then, meron po tayong savings deposit, debit, 1,000, credit, 4,500. Para po sa ating equity, meron po tayong capital share, credit, 353,000. Revenue, meron po tayong sales, credit, 13,550. Interest income from loans, credit, 300. Service fee, credit, 1,550. Membership fee, credit, 18,000. At yung expenses po natin, office supplies expense, debit, 1,500, repair and maintenance, 1,200, taxes and licenses, 3,250, at utilities expense, debit, 1,000 pesos. Then, itotal po natin yung debit side natin, 747,800 pesos. At yung credit side po natin, itotal din po natin, 747,800 pesos. So, kung makikita po ninyo, ang mga balanse ng ating debit amount at credit amount ay parehas. So, it means, ang ginawa po nating pagre-record ay tama. Ngayon naman ay dumako na tayo sa paggawa o pagtatala ng ating adjusting entries. Pero bago po iyon, ano po ba ang adjusting entries? So, ito po ang mga journal entries na kailangan po nating itama o i-update at the end of accounting period, upang matiyak na ang mga ito ay tumutugma sa accrual accounting principle. This is to comply with accounting standards required by Generally Accepted Accounting Principle o GAAP at ng International Financial Reporting Standards or IFRS. Ang mga entry po na ito ay naglalayong ipakita ang tamang kita at gastusin para po sa kasalukuyang panahon, kahit hindi pa po natatanggap or nababayaran ang mga kaukulang halaga nito. So, dapat po ang revenue ay ire-record lamang nating revenue kung ang serbisyo ay na-render na o kung ang produkto naman po ay naibigay na sa customer. At para naman po sa expenses, kikilalanin lamang po itong gastos kung ito po ay nagamit na. So, narito po ang mga halimbawa ng ating adjusting entries. Una po, accrued revenues, earned but not yet recorded or received. Ibig sabihin, tapos na pong i-render ang serbisyo or ibigay po ang mga produkto.
Ngunit hindi pa po naire-record or natatanggap po ang bayad nito. So ito po ay isang asset account dahil ito po ay nagpapakita ng mga halagang dapat matanggap sa hinaharap para po sa mga serbisyo o produkto na naibigay na. Halimbawa, si Co-op ay nag-offer po ng harvester rent service. Pinagamit niya po ang harvester noong buwan ng March. Ngunit ang bayad para sa rent service ay matatanggap pa sa buwan ng Abril. So bilang adjusting entries sa katapusan ng March, dapat mag-record ang Co-op ng accrued revenue upang maipakita na may income na sila kahit hindi pa natatanggap ang bayad. So ang magiging entry po natin para dito ay debit, accounts receivable, credit, service income. So parang entry din po siya sa pagpapautang ng produkto ngunit hindi pa natanggap ang bayad ng mga ito sa pagtatapos ng isang accounting period. So paano po natin siya i-adjust? So kapag bayad na po siya, debit cash, and then magiging credit na po yung accounts receivable. Another example, yung tinatawag po natin na accrued expenses, incurred but not yet recorded or paid. Mga gastusin na nagawa na or natamo na ng isang negosyo, ngunit hindi pa binabayaran or naitatala hanggang sa kasalukuyan. Karaniwan itong tinatawag na accrued liabilities at itinatala po bilang isang liability account sa balance sheet. Halimbawa po, interest expense sa utang na naipon pero hindi pa binabayaran. Ang entry natin ay debit, interest expense, at credit naman po, interest expense payable. So kapag po nagbayad na, ang magiging entry na po natin ay debit, interest expense payable, at credit cash. Ganun po natin siya i-adjust. So next po, meron po tayong prepaid expenses. Expenses paid in advance but not yet incurred. Ito po ay isang asset account na tumutukoy sa mga gastusin na nabayaran na bago aktwal na magamit o matamo ito. Sa madaling salita po, ito ay isang advance payment para sa mga serbisyo o produkto na gagamitin po in the future. Ito ang tanging expense na nasa asset account. So halimbawa po, prepaid rent. Nagbayad ng renta para sa susunod na 6 na buwan bago pa po magsimula ang rental period. So ganito po ang entry natin. Debit, prepaid rent, and then credit, cash. Kapag dumating na po ang period of payment, ay i-adjust na po natin ang prepaid expense na ito, kung saan babawasan po natin ang halaga nito para sa rent payment ng period na iyon. So ang magiging entry na po natin, rent expense, debit, at magiging credit na po yung prepaid rent. So another types of adjusting entries ay yung tinatawag po natin na unearned revenues. Revenues received in advance but not yet earned. So tumutukoy po ito sa kita na natanggap ng isang negosyo bilang bayad, ngunit hindi pa naibibigay ang produkto or nagagawa ang serbisyo. Dahil po dito, itinuturing ang unearned revenues bilang isang liability account sa accounting, sapagkat may obligasyon po ang negosyo na magbigay ng serbisyo o produkto sa hinaharap. Halimbawa po, unearned interest income, kung saan ibinawas na po ang kabayaran ng interest sa loan proceeds ng miyembro. So bago pa man po dumating ang due date nito ay naibawas na po sa loan ng miyembro yung interest po niya. So ang magiging entry po natin ay debit cash, credit, unearned interest income. So pagdating po sa adjusting entries, kapag dumating na po yung due date, ang magiging entry po natin ay debit, unearned interest income, at credit po, interest income from loans. Next po, we have depreciation expense. It is allocating the cost of fixed asset over its useful life. So tumutukoy po sa bahagi ng halaga ng isang fixed asset na itinatala bilang gastusin sa bawat accounting period. Ipinapakita nito ang paggamit o pagkonsumo ng asset habang ito ay ginagamit sa operasyon ng negosyo. Ito ay mahalaga sa accrual accounting upang ipamahagi ang halaga ng asset sa buong useful life nito. Alinsunod po sa matching principle na ang ibig sabihin ay pagkilala ng gastusin during the same period
kung kailan ito ginamit to earn revenue. So, ang formula po nito ay depreciation expense equals cost of asset, yung halaga po ng fixed asset, ma-minus po natin yung salvage value, which means expected value po natin after po ng useful life nito. And then, i-divide po natin sa useful life o yung expected po na panahon na itatagal ng fixed assets. So, yung magiging sagot po, yun po yung magiging depreciation expense ng isang fixed asset. At ang entry po nito ay debit, depreciation expense, at credit po, accumulated depreciation. Ito po ay itinatala sa asset account bilang contra asset. Ibig sabihin, ibabawas po ang halaga nito sa value ng ating asset. Then, meron po tayong inventory adjustment. So, adjustment to reflect actual inventory levels and cost of goods sold. So, tumutukoy naman po ito sa proseso ng pagwawasto o pag-update ng halaga ng inventory sa accounting records upang maipakita ang tamang dami at halaga ng mga paninda o materyales na nasa negosyo. Ginagawa po ito kapag may pagkakaiba sa pagitan ng aktual na bilang ng inventory o yung physical count at sa nakatala po sa accounting records natin. So, ito po yung mga dahilan bakit nagkakaroon ng inventory adjustment. Una, meron pong shrinkage o yung pagkawala po ng inventory dahil sa pagnanakaw, pagkasira o pagkakamali sa record. Number 2, obsolescence. Mga produktong hindi na po magagamit o maibebenta dahil sa kalumaan o changes in technology. Number 3, errors. Pagkakamali po sa pag-i-input o pagbibilang or pag-record ng inventory. Number 4, returns or damages. Mga item na naibalik or nasira habang nasa inventaryo. At panglima po, revaluation. Pagbabago po sa halaga ng inventory dahil sa pagbabago sa presyo ng pagbili. So, ito po yung mga uri po ng ating adjusting entries na kailangan po nating itama or i-update at the end of accounting period. So, tignan po natin yung adjusting entries na ginawa po natin para sa ating transaksyon noong July 2024. So, sa transaction po natin, ang naging adjusting entries lamang natin ay yung depreciation expense ng ating fixed asset. So, ito po yung computation niya. So, dalawa po yung ating fixed asset. So, dalawa din po ang kukuhanan natin ng depreciation expense. Una, depreciation expense of office equipment. So, ang cost po niya ay 30,000. Ang salvage value, 0. Useful life po, 5 years or 60 months. Dahil monthly po yung ginagawa nating financial records ngayon, monthly din po yung kukuhanin nating depreciation expense. So, depreciation expense, office equipment equals 30,000 minus 0 yung salvage value. Divide po natin sa 60 months or yung useful life po niya. Equals 500 pesos. Para naman po sa depreciation expense ng furniture and fixture, ang cost po niya 75,000, salvage value 0, and then useful life, ganun din po 5 years or 60 months. So, depreciation expense, furniture and fixture equals 75,000 minus 0 divided by 60 months equals 1,250 pesos. So, ibig sabihin po, ang depreciation expense po ng ating office equipment ay 500 at ang furniture and fixture naman po ay 1,250 pesos. At ngayon po, ire-record na po natin siya sa ating journal entry. So, July 31, depreciation expense, debit, 500 pesos. Credit, accumulated depreciation office equipment, 500 pesos. So, kung makikita nyo po, may posting reference na dito. So, dun po sa ating chart of accounts, pwede na po nating idagdag yung ating adjusting entries account. So, yung depreciation expense po natin ay magiging pang 505 na dahil yung last po natin ay 504. And then, yung accumulated depreciation office equipment ay magiging 107 dahil ang last po natin ay 106. So, depreciation expense for furniture and fixture, debit, 1,250. Credit, accumulated depreciation, furniture and fixture,
1,250. So, ang posting reference po nila ay 505 and then yung accumulated depreciation, furniture and fixture ay 108. So, ang explanation po to record depreciation expense of office equipment and to record depreciation expense of furniture and fixture. So, next topic for this episode ay yung adjusted trial balance. So, dahil may adjusting entries na po tayo, ay gagawa na tayo ng adjusted trial balance, kung saan ilalagay na po natin or isasama na po natin sa ating trial balance yung mga entry or yung mga account po na nasa adjusting entries natin. So, idadagdag po natin sila. So, yung accumulated depreciation po ay idadagdag natin sa asset. Dahil sabi ko nga po kanina, ang accumulated depreciation ay isang uri po ng contra asset. So, ang balanse po ng ating accumulated depreciation ay ilalagay natin sa credit side, which means ibabawas po natin sa value ng ating asset. And then, ganun din po, idadagdag na po natin sa expenses natin yung depreciation expense. So, same lang po nung unadjusted trial balance natin yung mga amount na nasa debit at credit side po ng adjusted trial balance natin. Idinagdag lang po natin yung accumulated depreciation ng office equipment at ng furniture and fixtures. Gayun din po yung depreciation expense. So, after po natin mai-insert yung adjusting entries natin, i-total po ulit natin yung debit at credit. So, we have debit, 749,550 pesos. And then credit, 749,550 pesos. So, ibig sabihin po, tama po yung ginawa po nating pagtatala o pagre-record mula po sa General Journal hanggang sa ating adjusting entries. At dito po nagtatapos ang episode natin ngayon. Sana po ay marami po kayong natutunan sa ginawa po nating pag-aaral. Patuloy niyo pong subaybayan ang mga susunod pa nating video tutorial upang lalo pang umunlad ang inyong bookkeeping skills. So muli, maraming salamat. See you on my next video tutorial. Bye!